Magandang buhay sa inyong mga tagapakinig. Kami nga pala ang unang pangkat narito upang iulat sa inyo ang Kabanata 11 hanggang Kabanata 20 ng El Filibusterismo. Ano nga ba ang dapat abangan sa mga kabanatang ito? Halina't ating alamin. Una, sino ba ang inyong mga tagapag-ulat sa kabanatang ito? Ako po ang magiging tagapag-ulat ng 11 kabanata, si Kendrick Joseph D. de San Jose. Ano nga ba ang magiging pamagat na kabanatang ito? Ang pamagat ng Kabanata 11 ay pinamagatang Los Baños. Halina't ating mga alamin kung ano ang magiging kaganapan sa tagpuang ito. Ang Kapitan General ay nangasa sa Boso-Boso. May kasama siyang mga bandang musiko sapagkat siya ang patrono real ng Pilipinas. Wala siyang nahuli kaya siya ay nagbalik na sa Los Baños. Ika-31 ng Disyembre, naglalaro ng tresilyo sa Baya Aliwan ang Kapitan General, Padre Irene, Padre Sibila at isang galit na Padre Camora sapagkat nagpapatalo ang dalawa. Gusto kasi nilang kausapin ang Kapitan General sa paaralan ng Kastilang balak ng kabataan. Kahit nagsusugal ay pinag-aaralan pa rin at pinagpapasyaan ng kapitan ang mga papeles. Ngunit ipinagpaliban niya muna ang tungkol sa paaralan. Naroon din si Don Custodio at si Padre Fernandez. Naiinis ng tuluyan si Padre Camora kaya si Simon naman ang pumalit sa kanya sa paglalaro. Siya ay biniro ni Padre Irene na itaya ang kanyang mga brilyante. Pumayag naman si Simon, ngunit meron itong kapalit. Ang kapalit nito ay isang pangako. Sinabi niya kay Padre Sibila na dapat hindi kumilala sa karalitaan, kababang loob at pagsunod sa kabutiang asal. Kay Padre Irene naman ay limutin ang kalinisang ugali at awa sa kapwa. Sa 5 bilang ay gagamitin ni Simon ang kanyang karapatan sa pagpapabilanggo, pagpapatapon at pagpapabaril ng walang alinlangan. Tinanong nila kung ano raw ang mapapala ni Simon sa kanyang mga hiling. Ani nito ay para sa kapayapaan at paalis na ang mga masasamang damo. Sinabi naman nila na baka ito raw ay epekto ng pagharang ng mga tulisan kay Simon. Sinabi naman ni Simon na wag nila pakialaman ang mga tulisan sapagkat sila ay naghahanap buhay ng marangal. Pinagbawalan naman ni Simon na gumamit ng sandata si Kapitan General. Itigil nila ang pagsusugal pagkatapos ng usapan at marami para silang pag-uusapan. Pagkatapos naman ito ay pinasya ng kapitan na ipagbawal ang armas de salon. Ngunit ang mga kataas-taasan ay tumutol sapagkat manok lang daw ang kayang mapatay nito. Nag-usap na sila sa problema ng bayan. Ipinayo naman ni Don Custodio na gawing paaralan ang sabungan dahil tuwing linggo lang naman daw ito ginagamit at hindi nagagamit araw-araw. Nag-usap naman sila tungkol sa paaralan at tumutol dito si Padre Irene. Sinabi ni Simon at nasisigani ay mahilig raw sa pagbabago kaya delikado ang pagpapatayo nito. Bastos nga raw ang binata, sabi ni Padre Camora, sapagkat siya daw ay natabig nito at hindi man lang humingi ng paumanhin. Sunod naman nilang pinag-usapan si Basilio. Ayaw daw nilang matuto ang mga Indio ng Kastila. Ngunit nagsalita si Padre Fernandez at pinagtanggol ang mga kabataan. Ang aral ng kabanatang ito ay pinapakita sa kabanatang ito ang kaugaliang Pilipino masusunod ang lahat ng utos at gusto ng isang makapangyarihang tao at dapat nating respetuhin at suyuin ang taong iyon. Na ipapakita rin sa kabanatang ito kung paano si Simon at ang mga padre ay nasusunod sa lahat ng kanilang batas tungkol sa kung ano ang mga plano nila sa bayan. Kaya dito na nagtatapos ang Kabanata 11 na pinamagatang Los Baños. Halina tayo naman ay dumako sa Kabanata 12. Venice, ikaw na. Ngayon iuulat ko ang Kabanata 12 na may pamagat na Placido Penitente. Masama ang loob ni Placido Penitente habang patungo sa pamantasan ng Santo Tomas. 2 beses nang sinulatan ng liham ang kanyang ina upang sabihin na nais na niyang tumigil sa pag-aaral. Ngunit sinabi nitong magtiis pa ng konti dahil malapit na itong magtapos. Habang naglalakad, ay sinalubong ito ni Juanito Pelaez na nooy naatasan upang mangolekta ng ambag para sa pagpapatayo ng bantayog ng isang paring Dominiko. Nang papasok na ay may tumawag sa kanya upang lagdaan ang isang kasulatan na tumututol sa pagpapatayo ni Macaraeg ng Akademya ng Wikang Kastila.
Hindi naman ito nilagdaan ni Placido dahil wala itong panahon upang basahin ang nasabing kasulatan. Natawag na ng propesor ang pangalan nito nung siya ay pumasok. Upang mapansin ay nilakasan niya ang tunog ng kanyang takong. Tinignan siya ng kanyang propesor na may lihim na pagbabanta. Ang aral sa kabanatang ito ay tularan si Placido sa pagiging mabait na mag-aaral. Hindi siya basta-basta nagpapadala sa masamang gawain ng ibang estudyante. Ngayon ay magtungo tayo sa ika-13 kabanata. Alet, Magandang buhay sa inyong lahat. Ako si Alet May Ortega. Narito ako ngayon upang talakayin sa inyo ang ika-13 kabanata ng El Filibusterismo, ang klase sa pisika. Ginaganap ang klase sa pisika sa isang bulwagang pahaba na may bintanang rehas. Meron dito ang gabinete na naglalaman ng mga gamitang pampisika. Ngunit ito ay inilalaan lamang sa mga panauhing dumadalaw at hindi sa mga mag-aaral. Ang Dominikanong pari na si Padre Milion ang siyang propesor sa pisika. Tungkol sa salamin ng diskusyon sa araw na iyon. Unang tinawag ang isang antuking estudyante, ngunit nang hindi ito makasagot ay tinawag ng propesor si Juanito Pelaez. Nang walang mabulong na sagot sa kanya si Placido Penitente, ay inapakan nito ang kanyang paa. Dahilan kung bakit napasigaw si Placido, dahilan naman kung bakit ito sunod na tinawag. Wala ding may sagot si Placido kaya nilait ito ng kanyang propesor. Galit na umalis si Placido sa bulwagan matapos magkaroon ng sagutan sa pagitan niya at ng pari. Ang kabanatang ito ay nagpapahiwatig ng mahalagang aral tungkol sa kapangyarihan, respeto at disiplina sa loob ng isang silid-aralan. Ipinakita rin ito ang problema ng tradisyonal na pamamaraan ng edukasyon kung saan ang estudyante ay inaasahang sumunod lamang sa mga utos ng guro nang walang pagtatanong o pagtutol. At dito na nagtatapos ng ika-13 kabanata. Muli ako si Alet May Ortega. Maraming salamat sa pakikinig. At tayo naman ngayon ay dumako sa ika-4 na kabanata. Jessa. Kabanata 14 sa bahay ng mga estudyante. Ang bahay ni Macareg ay malaki at merong 2 palapag. Tahimik dito tuwing umaga at magulo pagsapit ng hapon. Unting-unting napawi ang ingay ng pagsidatingan ang mga kamag-aral na inanuhan ni Macareg upang ibalita ang nilalakad nilang akademya ng wikang Kastila. Unang dumating si Isagani at Sandoval. Sumunod naman sina Pecson at Pelaez. Dumating din si Macareg, dala-dala ang magandang balita. Sinabi niya ang pakikipag-usap ni Padre Irene sa Kapitan General. Ibinalita din niya ang pagsalungat ni Don Custodio sa planong akademya ng wikang Kastila. Nakaisip sila ng 2 paraan kung paano nila mapapapayag si Don Custodio. Una ay makipag-usap si Ginoong Pasta, isang manananggol na pinangangayupaan ng Don. Ikalawa, si Pepay na isang mananayaw. Napagkaisahan ng lahat na upang kausapin si Ginoong Pasta dahil ayon kay Isagani kailangan maging marangal at kapamaraan ang gagawin nila. Ngayon, dumako naman po tayo sa ika-15 kabanata. Siya. Magandang buhay. Ako nga pala si Jose Martinancia, ang mag-uulat ng Kabanata 15 na pinamagatang Si Ginoong Pasta. Sino nga ba si Ginoong Pasta? Si Ginoong Pasta ay kilalang abogado at tagapayo ng mga pari sa Maynila. Sa kabanatang ito, kinakatawan niya ang isang taong may kapangyarihan, ngunit hindi bukas sa pagbabago at sa mga inisyatibong nanggagaling sa mga kabataan. Nagsimula ang Kabanata 15 nang nagtungo si Isagani sa bahay ni Ginoong Pasta upang ito ay hikayatin na sumang-ayon sakaling sumangguni si Don Custodio dito. Ngunit ito ay nagbago dahil napagpasyahan na ng Ginoo na huwag makialam sa panukala.
Ayon sa kanya ay kailangan niyang maging maingat dahil siya ay maraming pagmamay-ari. Kung kaya't kailangan niyang kumilos ng ayon sa batas. Pag-alis ni Isagani ay naiwang nag-iisip si Ginoong Pasta. Siya ay humanga sa katalinuhan at estado ng pag-iisip ni Isagani, ngunit para sa Ginoo, ito ay kaawa-awa. Ang aral na maaaring makuha sa kabanata na ito ay pagtanggap sa realidad na hindi lahat ng tao ay may kaparehong pananaw o interes sa isang adhikain. Dumako naman tayo sa kabanata 16. Regala. Magandang buhay. Ako si Jerome S. Regala na mag-uulat ng Kabanata 16 na pinamagatang ang kapighatian ng isang inchik. Araw ng Sabado ay naghandog ng isang hapuna si Quiroga, isang inchik na naghahangan magkaroon ng konsulado ng kanyang bansa. Naroon sa hapunan ng ilang panauhin kabilang ang kilalang mga ngalakal, mga praile, mga militar, mga kawani ng pamahalaan at ang kanyang mga suki. Nang dumating si Simon ay kinausap niya ang mga mangangalakal na nagsisidaing sa takbo ng kanilang negosyo. Si Quiroga man ay dumaing din nang singilin siya ni Simon sa utang na 9,000 piso. Ayon kay Simon, pabawasan niya ng 2,000 piso ang utang ni Quiroga kung papayag ito na itago sa kanyang bodega ang mga dumating na armas. Sa huli ay sumang-ayon na din si Quiroga, bagaman may pag-aalinlangan sa una. Sa isang pulutong naman na kinabibilangan ni Bensaib, Juanito Pelaez, mga pari at Simon ay nag-uusap-usap tungkol sa ibinalita ni Pelaez na ulong nagsasalita. Si Bensaib ay nag-aakalang ito ay isang ilusyon, likha ng salamin. Upang mapatunayan ang sabi-sabi, umalis sila sa bahay ni Quiroga at nagtungo sa perya. Ang aral sa kabanatang ito ay, sa panahon ng kahirapan, tayo ay gumagawa ng mga desisyong labag sa ating kalooban upang makamit ang pansamantalang ginhawa tulad ng ginawa ni Quiroga sa pagsang-ayon na itago ang armas sa kabila ng pag-aalinlangan. At dito nagtatapos ang kabanata 16. Dumako naman tayo sa kabanata 17. O sila. Umalis na sa bahay ni Quiroga ang 12 bisita niya. Ngayon naman ay pupunta sila sa isang peryahan sa Quiapo at sa bahay ni Mr. Leeds. Aliw na aliw ang pari na si Padre Camora sa mga babaeng nakikita niya sa peryahan. Kilala kasi bilang makamundo ang prailing iyon. Lalong nadagdagan ang kanyang tuwa na makasulubong si Paulita Gomez. Kasama nito ang kanyang tiyahin na si Doña Victorina. Iyon lang, kasama din nila si Isagani na katipan ni Paulita. Nakarating sila sa isang tindahan ng mga rebultong kahoy. Doon ay nagsabihan ng mga kahawig ng statwa ang mga kasama ni Mr. Leeds. Sabi ng isa na ang statwa ay kahawig ni Bensaib habang isa naman daw ay kahawig ni Camora. Dahil maraming likha ang mga kahawig ng pari. Mayroon silang nakitang larawan ng kahawig ni Simon. Wala sa paligid ang alahero kaya napag-usapan nila ito. Nagwikan naman si Bensaib na baka natatakot lamang si Simon na magbunyag ang lihim na kaibigan ni Mr. Leeds. Ang aral na makuha sa kabanatang 17 ay ang pagnanasa at makamundong gawain ay walang pinipiling anyo o antas sa buhay. Muli, ako si Glenyo Osila na nag-ulat ng kabanata 17 na pinamagatang ang perya sa Quiapo. Ngayon ay dumako naman tayo sa 18 na iulat ni Colleen Archeda. Kabanata 18, ang mga kadayaan. Sinalubong ni Mr. Lead ang mga panauhin sa kanyang perya. Bago nagsimula ang palabas, nagsiyasat si Benzaik upang makita ang salamin sa kanyang inaasahang matagpuan. Ngunit wala siyang nakita. Pumasok si Mr. Lead sa isang pinto at may dalang kahong-kahoy sa kanyang pagbabalik. Pinaliwanag niya na ito ay natagpuan niya sa libingan na nasa pyramid ni Khufu, isang paraon ng Ehipto. Ang kahon ay may lamang abo at kapirasong paripo na kinasusulatan ng 2 salita. Sa pamamagitan ng pagbigkas ng unang salita, ang abo ay nabubuhay at nakakausap pang isang ulo. At pagbanggit ng ikalawang salita, ito ay
babalik sa dating kalagayan nito. Pumigkas ng isang salita si Mr. Leeds. Lumabas ang isang ulo at sinabi nitong siya si Imutis. Siya ay umuwi sa sariling bayan pagkatapos ng pag-aaral at mahabang paglalakbay. Sa kanyang pagdaraanan sa Babylonia ay nabatid niya ang isang lihim na hindi ang tunay na Sir Medes ang namamahala doon kundi si Gautama. Isang magnanakaw ng kapangyarihan at namamahala sa tulong ng pandaraya. Sa katakutang isumbong siya kay Cambyses ay binalak ang ikakasawi ni Imutis sa tulong ng mga saserdoteng taga-Ehipto na siyang nakapangyayari noon sa kanilang bayan. Siya ay umibig sa isang anak ng pari at naging kaagaw niya rito ang pari sa Abydos. Nakapanukala ang pari ng kaguluhan at siya ang sinangkalan. Isinakdal siya at naipit, tumakas at napatay. Ayon sa ulo, siya ay nabuhay muli upang ipahayag ang gayong kataksilan. Titig na titig kay Padre Salvi ang espinghe habang nagsasalita ito dahil sa takot nahimatay ang praile. Kinabukasan, nagpalabas ng utos ang gobernador na nagbabawal sa paglabas, ngunit wala na si Mr. Leeds. Nagtungo ito sa Hong Kong, dala ang kanyang lihim. Ang aral sa Kabanata 18 ay ito ay ang pagnanasa at makamundong gawain ay walang pinipiling anyo o antas sa buhay. Basta hindi nabukas sa pagbabago, iikot ang mga masasamang pagnanasa ng isang tao. Tutungo naman tayo sa Kabanata 11 na ipapahayag ni Cam. Magandang buhay sa inyong lahat. Ako nga pala si Nathan Agrin Wycam. Ngayon, tatalakayin natin ang Kabanata 11. Ang pamagat ay ang mitsa. Si Placido ay larawan ng isang karaniwang kabataan. Siya ay mapusok, nagkamali ngunit sa bandang huli ay nakahanap rin ng tamang daan tungo sa magandang kinabukasan. Labis ang hinagpis ni Cabesan Tales dahil sa desisyon ni Placido hinggil sa kanyang pag-aaral. Kinausap niya ang kanyang anak na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral hanggang sa makapagtapos ng abogasya. Dahil dito ay lalong nagpuyos ang kalooban ng binata at iniwan ang kanyang ina. Sa kanyang paglalakad sa bayan ay nakita niya si Simon. Lumapit siya dito at isinalaysay ang nangyari sa kanya. Sinadya ni Simon na isama si Placido sa paggawaan ng pulbura. Nasaksihan ng binata ang hirap ng kalagayan ng mga manggagawa ni Simon. Sunod nilang pinuntahan ang bahay ng mag-aalahas. Dito niya nakita ang isang bata na kasing edad niya ngunit malayong matanda ang itsura. Kumpara sa kanya, piniliwanag ni Simon na ito ay sanhi ng mabigat na gawain na naitang sa kanya. Dahil sa mga nasaksihan ay namulat ang isip at kalooban ni Placido. Ngayon, ang aral naman sa Kabanata 19 ay hanggang mayroong pagkakataon samantalahin ito upang makapagtapos sa pag-aaral. Ang oras kapag lumipas ay hindi na maibabalik pa. Ngayon, tumungo naman tayo sa Kabanata 20, Joaquin Tabuena. Magandang buhay, ako po si Joaquin Ian Tabuena at ako po ang mag-uulat sa ika-20 kabanata na magbibigay lalim sa katauhan ni Don Custodio. Si Don Custodio de Salazar y Sanchez de Monterredondo ay isang Katoliko mapaglinlang. Hindi siya naniniwala sa pangungumpisal, sa milagro ng mga santo at ang pagiging banal ng Papa. Bata pa si Don Custodio nang dumating siya sa Maynila. Dahil sa kanyang mataas na katungkulan ay nakapangasawa siya ng isang mayamang tagalunsod.
Ginamit niya sa pangangalakal ang pera ng kanyang asawa. Siya ay naging tanyag at napabilang sa mga kinikilalang tao sa lipunan. Mahigit 2 linggo na sa poder ni Don Custodio ang usapin tungkol sa paggamit ng wikang Kastila sa loob ng akademya. Siya ang naatasang gumawa ng pag-aaral at pagbigay ng pasya hinggil sa isyong ito. Ang pag-iisip ni Don Custodio ay hindi mawali. Minsan ay kakampi at pinagtatanggol niya ang mga Indio, samantalang kung minsan ay hinahamak niya ang pagkatao ng mga ito. Isang araw, nang pumunta siya sa Madrid sa Espanya, walang pumansin sa kanya dahil sa kakulangan niya sa kanyang pinag-aralan. Kaya wala pang 1 taon ay nagbalik siya sa Pilipinas at nagmagaling sa mga Indio na kunwaring mayroon siyang magandang karanasan sa Madrid. Lumagay siyang parang amot at tagapagtanggol. Ngunit siya'y naniniwalang may ipinanganak upang mag-utos at maging utusan. Ayon sa kanya, ang mga Indio'y ipinanganak upang maging utusan. Sa loob ng 15 araw, si Don Custodio ay bumuo ng pasya ukol sa kasulatan at handa na niya ito ipaalam sa lahat. Sa kanyang pagbibigay ng pasya tungkol sa usapin, isa lang ang gusto niyang mangyari, ang mapasaya ang mga praile, lalo na si Padre Irene. Ang aral na mapupulot sa kabanatang ito, ang tungkulin sa paggamit ng iyong kapangyarihan ay paglingkuran ang bayan at mamamayan at hindi lamang ang mga iilang taong nasa tuktok. Muli, ako po si Joaquin Ian M. Tabuena at dito na po nagtatapos ang pag-uulat ng 11 hanggang 20 kabanata ng El Filibusterismo mula sa unang pangkat. Sana inyong nagustuhan at maraming natutunan sa aming presentasyon. Maraming salamat! Paalam! Paalam! Paalam.